Ayun, mega love shout out sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Especially po sa mga kababayan po natin dyan ng mga Manilenyo, no? Taga Maynila, mga Iskonians at sa mga nandito, no? Sa City of Manila. So ngayon po, meron po tayong vlog na kung saan yung mayora nyo marunong na. Natatawa ako eh. Yung mayora nyo marunong na. Marunong nang magparinig. Marunong nang magpatutsada. Sabi kasi dito, actually, kahapon pagkatapos ng filing of candidacy ni Mayor Hani at ni Vice Mayor Yul Serbo Nieto, ay sinalubong nga sila ng kanilang mga supporters, no, sa malapit sa City Hall, no, sa yung bantayog ni Andres Bonifacio, yung KKK. Oo, so doon at ang sigaw nga nila doon, wala nang babalik. Wala nang babalik. Sabing ganon. So ngayon, samantalang nagsigawan sila ng ganon, wala nang babalik. Wala nang babalik. Ini-interview siya at tinatanong siya ng mga news outlet, no, especially ng ABS-CBN, GMA, TV5, kung sino ba ang pinaparinggan niya na wala nang babalik. Ang sagot niya ay sigaw lang ng mga supporters yun, ini-echo lang daw. Ini-echo lang ba? Para sa akin ito ha, para hindi tayo sabihang fake news, ipaparinig ko po sa inyo. So ito po, panoorin nyo po Ayan, I will play, pakinggan. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, especially sa mga taga Maynila. Talagang mga supporters ba o kumukulog na, baka ngayon malakas ang ulan, yung mga estudyante may bagyo, baka hindi pa rin magsususpend yan tanong ko lang mga taga Maynila, mga Manilenyo, totoo ba na supporters lang ang sumigaw ng wala nang babalik? Samantalang boses po ni Mayor Hani Lacuna ang nandiyan, naka-microphone po siya, wala nang babalik, wala nang babalik. Tapos sabihin niya sigaw daw ng mga supporters. Hindi nyo na kami madaan sa mga ganyan. Isa lang ang sasabihin namin. Kapag ikaw hindi nanalo, talagang hindi ka makakabalik. Kaya, ito lang masasabi namin Ito, real talk lang Si Yorme may resibo. Si Yorme may napatunayan. Si Yorme may nagawa. May tanong lang namin sa iyo, Mayora. Ikaw ba may resibo na? Ikaw ba may napatunayan? Ikaw ba may nagawa? Baka magugulat ka sa sinisigaw mo yang wala nang babalik. Baka ikaw ang hindi makabalik. Sana hindi dayain ang eleksyon, no? Sana walang smart magic. May tanong ko lang or masabi ko lang, sana wala ng smart magic. Kasi kapag papairalin pa rin yung smart magic na yan, malamang sa malamang matatalo talaga si Yorme. Pero kung patas lumaban ang gobyerno natin ngayon at walang dayaan sa smart magic, no, mananalo si Isko. Maniwala kayo sa akin. So ito ipagpatuloy po natin. Wala na babalik! Wala na babalik! Mayor, kanina po nagtipon-tipon kayo, meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayong pinatutunguhan ito? Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Tignan nyo, wala naman daw siyang pinapatamaan na taksil at wala nang babalik. Actually, sa totoo lang, malalaman mo talaga yung sinungaling niya. Sa interview niya sa TV5, ang sabi niya, I feel betrayed by Isko. Pinagtaksilan siya ni Isko. Pero ngayon sa interview, di ko alam kung ang nag-interview sa kanya ay Philippine Daily Inquirer or ABS-CBN or TV5 or kung sinong media outlet yan. Ang sabi, Mayora, kanina may nabigkas ka na bawal ang taksil, wala nang babalik, wala nang magbabalik. Sino yun? Sabi niya wala daw siyang pinaparinggan. Pero sa TV5 News, klarong-klaro po nakalagay doon, I feel betrayed Diba? So, ano bang ibig sabihin ng betrayed? Taksil. Pag traidor, trinaksilan. Betrayed. So ngayon,
Sino ba yung sinabihan niyang I feel betrayed? Si Yorme. Tapos ngayon in-interview, wala siyang pinaparinggan. Ha? Paano ka ngayon paniwalaan ng taong bayan ng Maynila at paano ka iboboto ngayon? Isinungaling ka. Klarong-klaro dun sa TV5, hanapin nyo sa News 5. In-interview siya ng TV5 News. Sabi niya, nag-usap kasi kami niyan by August pa na ang sabi niya kapag hindi daw siya palarin, pagka-presidente, hindi na siya babalik pagka-mayor ng Maynila. Parang I feel betrayed so ibig sabihin pinagtaksilan siya, trinaydor siya. So ngayon tinanong siya dito sa news, kung sino ang kanyang pinaringgan, wala daw. O ngayon, may tanong ko lang mga taga Maynila, gusto nyo bang iboto yung ganyan? ABS-CBN News pala ang nagtanong. Gusto nyo bang iboto yung ganyan? Sinungaling. Kaya nga si Yul tumatawa gano'n, ulitin ko ha. Ayan Wala naman po. Wala naman Tignan po. niyo si Yan Yul, po yung ay ngiti ni sigaw Yul. naman ng ating mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Tignan nyo yung mata ni Yul. Gaganon. Tapos, gaganon. Kasi alam ni Yul kung sinong pinaparinggan. Hindi, tandaan, alam ni Yul, alam mo Mayorahani, si Yorme hindi bobo na hindi ka maintindihan. Si Yorme hindi bobo na hindi ka magets. Tandaan mo, linyahan ni Yorme yan. Ginagaya mo lang. Linyahan ni Isko yan. Linyahan ni Isko Dumaguso yan. Kaya hindi mo malinlang ang tao na sabihin mo, wala naman. Sigaw lang ng mga sumusuporta sa atin yan. Ini-echo ko lang. Echos. Continue natin. Kung masasabi natin kung if ever po tatakbo rin po itong si Isko. Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Yes. I wish him well daw kung itutuloy ang pagtakbo bilang alkalde. Actually, para sa akin, kahit hindi mo na i-wish kami na lang siguro ang magsabi sa'yo na wish you well, Mayora. Diba? Ako, sa totoo lang, ako na mismo nagsabi. Yung noon, yung tatay mo ang tumakbo, nahihirapan, hindi na nanalo. Kaya tumakbong busy alkalde, tsaka palang nanalo. Alam mo sa totoo lang Mayora, yung quality ng pagiging politician mo, hanggang councilor ka lang Kumbaga, nag-uumido ka pa nga pagiging vice mayor Hanggang city councilor ka lang talaga or hanggang barangay chairman. Hindi mo pa kaya, Mayora. Kumbaga, para sa akin, hasain mo pa. Hasain mo pa. Binigyan ka na ng pagkakataon ng tao ng Maynila para mapatunayan nila na karapat-dapat ka bilang alkalde o bilang vice alkalde. Pero hindi mo pinapakita na sa'yo na Nandyan ka na Pero hindi mo ginampanan. Kulang. Sabi ko nga sa'yo, kahit sino ka pang batikan na politisyan na kakalaban kay Isko pagdating sa Maynila, hindi ka mananalo. Matatalo lang si Isko kung either dayain or tatanda na at magre-retiro bilang politisyan sa Maynila. Pero sa ngayon, medyo malakas pa si Isko. Mangangamuti ka. Continue natin. Tried reaching out to Mayor Isko. We've talked once po, but we never talked again. And Kailan pa po When yung was mayor? this, ma'am? that was, I think August pa ho. August, that was the last time po na Ano nakapag-usap yung pinag-usapan niya nun? ma'am? Ay, nagpaalam lang po siya na binabalak po niyan tumakbo. And your reaction nung sinabi niya po sa inyo? Ay, wala naman po akong reaction. Siyempre po, iniisip ko muna ano ho mga kadahilanan kung bakit po siya babalik. Dahil Ayan, gusto kong reaksyonan yan. Iniisip daw ni Mayora kung ano daw mga kadahilanan kung bakit babalik si Yorme pagka alkalde ng Maynila. Simple lang Mayora Yung mga inumpisahan ni Yorme, hindi mo pinagpatuloy. Ang dami pong inumpisahan ni Yorme na hindi mo ginagampanan at hinahayaan mo. Ang Divisoria madumi, ang Maynila madumi, ang Maynila magulo, ang mga proyekto hindi natuloy. So saan yung sayo? Naging mayor ka sa pangalan lang, pero sa gawa wala. Yun ang katotohanan. Kaya si Yorme ay babalik pagka-alkalde ng Maynila.
Yun po ang katotohanan. Di ba, mga kababayan? So yun lamang po. No? Hindi na po natin masyadong habaan yung ating reaction. No? Ipagpatuloy natin konti ito. Bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong partido Asenso Manileño, maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya tatakbo pang muli. So yun po, napakaklaro po sa amin at lagi po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siyang tumakbo ulit, siyempre po napag-isip kami, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Klarong-klaro naman, Mayura. Alam mo kung ginampanan mo lang, Mayura, yung sinabi ni Yorme noon, ate, nagawa na natin, naumpisahan na natin. Ipagpatuloy mo. Kaya mo ba? Sabi mo, kayang-kaya. So, nasaan? Nasaan yung ipagpatuloy? Nasaan yung naumpisahan? Wala kang ang kilos, Mayura. Kung meron ka mang kilos, ikaw lang nakakakita, kami hindi. Ako as a vlogger, syempre naghahanap ako ng i-reaction, naghahanap ako makontent, wala akong nakita, Mayura. Kaya yun po yung rason. Simple lang ang katanungan. Kaya pabalik si Yorme, pagiging alkalde ng Maynila, alam niyo bakit? Nakukulangan siya sa kanyang naumpisahan. Pinabayaan, naging dugyot ang kanyang naumpisahan, naging baliwala ang mga proyekto ng kanyang pinapatayo. So yun lang. And I, thank you, God first. Totoo ba ako? Paki-comment, like, share, and subscribe. God first, Iskonians. Your Miss Choice.